Bigay po na mensahe si kapatid na Alan Dacoco. Actually, hindi po siya po yung may trabaho actually. Si Brother Alan. Pero meron pa rin pagkakataon na siya nakapagsimula ng gawain at nagpapatuloy sa gawain sa Judge Jimenez Church of Christ. Katulad po siya ni Brother John Bautista ganoon din. Pero hindi mo madaling gawin yun, tutungusin. Mas mahirap. Tayo po ay may secular na trabaho, tapos tayo ay nangangarap. So, ibigyan na po natin kapatid na Alan, Froilan, Dacoco. Ang panguna po sa pagtuturo. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, ang nabigay po paksa sa akin tungkol po sa mga pangyayari sa modern na pagkakataon na involve po yung technology. Ito yung paksa natin. Okay. So, very rampant po. Halos lahat sa atin ngayon. Mas marami po yata yung meron kaysa walang cellphone. Tulad dati nung nag-umpisa po yan. Naabot ako po yung transition ng na ang laro dati nasa labas pa, tapos papunta sa ang laro nasa loob. Na dati pinapa-uwi kami, ayaw na nung uwi ngayon. Yung mga bata pinapalabas, ayaw uwi. So ngayon, yung laruan natin, yung paraan ng communication lahat, nandiyan sa cellphone. So, hindi na lamang po dyan lahat yung pag-aaral natin. So, pag tinignan po natin, yung ginagawa ng mga bansa ngayon, lalo na yung social media, binigyan na po nila ng batas kung saan ito lang yung edad na pwede gumamit o mag-social media yung mga tao. May edad na. Makita nyo, Australia, kailangan under 16 ka, Indonesia under 16, Malaysia under 16, sa China, 14. So, mas mababa yung edad nila. Tapos sa France, with consent pa, under 15, Brazil under 16, Portugal under 16. Tapos ngayon yung Austria under 14, Greece under 15. Makikita niyo po na yung edad para payagan, pagkatapos ng pag-aaral nila, para payagan gumamit ng social media. Sinong edad? Na kung saan po, sa Pilipinas, kung ang consider natin, napakababal po ng bansa natin. So kung hindi po tayo nag-observe o hindi natin nalalaman yung news sa ibang bansa, ito galing din po sa pag-aaral nila. Kung anong edad, para natin nalalaman yan, ang edad na yan. Hindi tayo sa social media napaka-ironic, no? Pero yung po ngayon yung nangyayari. So, self-legislation na lang po ang gagawin natin sa family natin para makasunod tayo kung ano yung tamang gawin. No? Kasi ang bigat po ng problema natin. Pag ang isang tao nakakaubos ng 3 hours sa isang araw na non-productive yung paggamit ng technology. Pag sinabi mo non-productive entertainment, ano daw po, yung wala ka masyadong tulog gusto mo lang mag-ibig. Lalo na yung mga bata nasa social media, may tendency po sila magkakaroon ng depression, anxiety, ganyan. Yung 2 to 4 hours, sabi nila addiction dito sa oras, umalik yung case na yun, sabi nila, dapat na tinitignan mo kung napapabayaan ng responsibilidad, papabayaan ng kalusugan, yan, ating yan. Sabi, hindi, kailangan meron din tayo unang marker para kumustahin yung tao kapag ating nasa technology. So, sabi niya yan, tignan mo yung edad na yan, sumunod din siya. Si Gemini po, technology rin yung pinukuhanan ko ng So, yan, dyan ikot yung problema natin. Sa ngayon po, ang problema lang po natin sa ngayon is yung mamahaling yung mga mililit sa Pilipinas. Ito, hindi natin masyadong tinitignan. Pero kung titignan po natin ang Pilipinas, kasama po sa dahilan kung bakit nabubobo na po yung mga bata. Ano ibig sabihin nabubobo? Nakakabasa sila pero hindi nila naiintindihan yun. Kasi ang pinang nila. So isa sa mga naging solusyon ko po, si LJ Pepak po.
Kilala niyo po ba si LJ Pepak? Nababaliw po kayo kung kilala niyo po yan. Siya po yung solusyon, isa sa mga solusyon natin para sa problema niya. Si LJ Pepak, kung magaling po siya maghanap ng gems at saka shell. So, hindi po kilala yan kasi fictional character siya. Ginawa ko yung pangalan ng fictional character ko mula kay LJ at saka kay Pepak. Si LJ po, siya po yung, kaya si LJ Reyes. Si LJ Reyes, ano yung huling balita sa kanya na si Mr. Pontis yung ano niya, di ba? Yung huli niyang naging partner sa buhay. Pero una niya naging asawa si Paolo Abilino. Nagkaroon po sila ng anak noong 2010. Pangalan po ng anak nila is Tita Takio. Noong 2009, yung pinanganak ng bata, Tita Takio din ang pangalan. Yun. Kaya hindi mo wala sa utak ko ngayon yung pangalan ni LJ. Si Pepak po, ano yan? Kababata ako kung babae, alam ko ng taki. Pero, ang ganda pangalan niya, Martin. Pero alam nyo naman, Pilipino, kailangan ng nickname ng bata, mabaho. So, tagapalengke po kami, ang naging pangalan niya is, palay Pepak. So, yung fictional character to po galing sa dalawang character na yan. Bakit ko nilagay po yan? Ang LJ po, at saka yung good in finding gems and shell, ano po yan? Para ma-memorize ko yung isang mahalagang listahan sa loob po ng video. Yung LJ po stands for love, joy. Yung Pepak po is peace, patience, and K is kindness. Good is for goodness, finding is for faith, gems is for gentleness, and the S is for self-control. Saan nyo makikita po yan? Ano yun muna? Parang bago ako malis, alam ko may matatanda kayo. Paki-memorize. LJ Pepak is good in finding gems and shells. Pakiulit po. Okay. Isa pa. Without that, wala ko dito. 1, 2, 3. So, wala po dyan. Nandiyan po yung isa sa mga solusyon natin ng problema natin ngayon. Nandiyan po yung fruit of the Spirit. No? Bakit po? Para po tayo, papayos yung buhay natin. Alam niyo na tama yung direksyon na pinupuntahan natin bilang mga Kristiyano. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masamang pita at mga kahalayan ito. Isa sa mga ginawang sa sakripisyo ng Panginoon natin. Katulad ng nauna activity natin pag-aalala sa Panginoon sa Kristo natin sa pamagitan ng Lord's Supper. Supper. Kasi nag-supper siya. Okay? So, sabi niya, ano gagawin natin? Pagkatapos po ng ginawang sakripisyo ng Panginoon natin para sa atin, sabi niya, dapat ito yung gagawin natin. Tayo ay mabubuhay na sa pamagitan ng Espiritu. Tandaan po natin, naging Kristiyano tayo, after natin ang bautismoan. Ano gagawin natin? Mabubuhay tayo sa pamagitan ng Espiritu. Paano daw yun? Maglalakad tayo ayon sa Espiritu. Mabubuhay tayo sa pamagitan ng Espiritu at lalakad tayo ayon sa Espiritu. Diba? Sa paraan niya o sa paraan natin. Yun lang naman yun eh. Mabubuhay tayo ayon sa Espiritu. Pag hindi tayo mabubuhay ayon sa Espiritu, paraan natin yun. Mabubuhay tayo ayon sa Espiritu, yun yung gagawin natin. Dahil tayo ay mga Kristiyano na. Pag tinignan mo, the same na eh, diba? The same verse po yung mula sa Galatians 5, chapter 25. Makikita po natin, Galatians 5, yung sa taas niya. Binanggit na, paano yun? Sabi dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yung po yung sinasabi, pag tinanong nyo, paano ba mabuhay o lumakad sa pamagitan ng Espiritu? Yung earlier verse, binanggit na yung mga bagay niya. Kaya yung pinamemorize ko sa inyo, unless, diba? O kung hindi po ninyo ginagawa, o hindi nyo memorize yung sinabi ko, hindi nyo alam kung anong direksyon na pinupuntahan nyo. Kristyanuhan lamang po yung ginagawa ninyo. Kung di kayo umaabot niya sa ganyang pagkakataon.
And in contrast po, baka ito po yung mas madaling memorize ninyo. Kasi kahit hindi nyo memorize niya, yan po yung pinipig sa atin ng sanlibutan. Now, the works of the flesh, mga gawa karnal, laman, sabi sa King James Version, karnal. Pero mga Pilipino, alam natin kung ano ibig sabihin ng karnal. Ginagamit din natin yan kasama sa vocabulary natin yan. Ano daw yun? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Nung makikita po natin, pag pinagkumpara nyo, talagang magkalaban siya. Makikita ninyo, works of the flesh versus fruit of the Spirit. Tignan nyo to. Paano nyo nakukuha yung mga bagay na to? Pag kayo masyadong nakakonsentrate sa mga sensory ng katawan natin, yung highest form nga daw po sa pagkain, yung sexual appetite na tao. Diba? Ito yung pinakamataas na para sabi nga nila, pleasure, no? Versus, kapag tayo daw po, ay dumating na sa talagang mature na tayo, ano yung source ng natin? Kasiyahan natin. Love, joy, peace. Minsan itong peace na ito, pag matanda na. Di ba? O kaya malapit nang mamatay, wala na magawa eh. Peace na lang. Kaya dapat, bago dumating yung mga pagkakataon na yan, matalo natin to at mapalitan natin ito. Nakita yung kabaligtaran, ito yung kaguluhan mo. Gusto mo ng away, gusto mo ng siraan, ano yung kabaligtaran? Andyan, di ba? Tapos makikita po natin, envy, drunkenness, orgies, yung mga pagkakataon. Di ba pag uminom po kayo ng alak, nawawala yung ang tawag mo, inhibition pa yun. Wala kang control, kaya masarap minsan uminom. Kasi wala control, sabi mayroon pang gana, kasi ito kami pang kasabay. Pero ano sabi? Anong kalaban niya? Dapat meron kang control. Dapat merong gentleness. Kita niyo yung difference. Tayo po bilang mga Kristiyano, dapat ito po yung direction natin. Ito yung mga bagay na yan. Minsan tinatanong natin, ano sukatan? Pag saan po, dahil na kami sa engineering, kailangan lagi yung sukatan. Hindi kami pwedeng mag-design na walang data. Bilang mga Kristiyano, ito yung sukatan. Meron ganyan. Otherwise, hindi po kayo papunta sa tamang direksyon. Mapunta po kayo sa kapangkangan, mapunta po kayo sa impyerno. Kaya dapat alam po natin yung mga bagay. Ito ang problema natin sa mga Kristiyano, hindi tayo may memorize. Kahit na mahalaga na ayaw pa rin natin i-memorize. Diba? Kung tinanong po pa kayo, ano ibig sabihin ng Ebanghelyo, masasagot mo. O ano ang Ebanghelyo. Bago yan, Ebanghelyo muna, diba? Ano ang Ebanghelyo mga kapatid? Sino rito ang alam ko ano yung... Siyempre buong Biblia, ano yung Ebanghelyo. Pero ano yung sabay niya? Isasapalatayaan niyo. Ano yun? Wala? Hindi alam? Ha? Gospel daw. Tama naman, gospel, no? Nasa una ko rin pakitsi, ano yung nakasulat yun? Ano yung... Kasi sa nilay pala ng palataya natin, hindi natin pangangawakan. Si Kristo yung namatay, nilipig, at muli, yun yung sapari ko ng Ebanghelyo. So, tutuloy tayo, ano namin, dinaanan ko lang po yan. So, makikita po natin, kasi baka sabihin ng iba, yung carnality, wala naman sa listahan eh, pero binanggit po sa banda muli, sabi, who do such things will not inherit the kingdom of God. Yung mga bagay na konektado sa mga bagay na to, yan daw ay kasama dun sa pamumuhay na carnal. Alam ba, wala rin. Kailan naman na na-invento yung shabu at saka yung heroin, yung mga cocaine. Kasama yan. Sa Tagalog yung mga katulad ng mga bagay na yan. So yan yun. Kung nabubuhay po tayo sa mga bagay na to sa ngayon, may problema po tayo. Pag tinignan po ngayon natin yung industry ng technology, wala namang pong nagpo-push ng mga company na ang resulta po ng pag-consume po ng mga product nila is joy, love, peace, patience. Wala pong gano'n. Ang pupuntahan po ng mga bagay na is usually, siyempre meron naman pong, malaki po na itutulong ng technology sa buhay ng mga
tao. Nagagamit na sa evangelism. Pero I doubt na yung mga nag-invento niya, ang iniisip ko nila is evangelism. The works of the church. Ang lagi kong ginagawa niyan, paano mo mapapadalas yung pinakamadalas na mga tao na ibigay mo na puntahan yung technology na yan, i-consume nila yung technology, pagkakitaan yung mga tao. Gano'ng kadalas. So ano yung paano natin mapapa-addict yung mga tao dito sa mga product natin? Yung po yung pinupuntahan ngayon ng technology. Yung pinupuntahan. Sa katunayan, isa sa mga dahilan o pag pinag-aralan nyo po, bakit ang bilis-bilis namin ma-addict? Kasi saglit lang eh, nung nauso yung may isang taon ba para na-addict yung mga gumagamit niya? Di ba meron naman kagad lumabas na naging may nauna pa nga sa Facebook eh. Mabigat na yung Facebook na yan, malapit na po yung design niya. May nauna pa dyan. Friends, nabuta yung kay Friendster. Ako Facebook na yung naabutan ko eh. Di ba? Yan po yung ginagawa nila, kaya kita mo mismo, economy siya, attention. Yan. Pag naalala ko po yung ko, grabe po ako ng computer engineering. Yung lahat ng mga kaibigan ko, o sa college, hindi lang bira sila gumamit ng Facebook, yung mga programmers namin. Bira ko sila yung text ko nga sila, tagal sumagot eh. Sino po yung inventor ng Apple? Sino yung simulan ng iPhone na Mac? Steve Jobs. Nung interview po siya ng mga reporter, hindi gumagamit. Nung na-invent yung iPad, yung interview nila, 10 years ko sa iPad, yung pinag-uusapan nila. Yung mga anak, paano mga walang iPad yan, nakakalipa? Ay, hindi ko nagagamit ng iPad yung mga anak. Yung isa sa mga invento na kinahatikan ng mga tao, hindi gumagamit ng isa sa mga prinsipyo po ng mga pusher. Ano sabi? Huwag mong gagamitin yung product mo. Bakit? Kasi lugi. Malulugi ka pag ikaw gumamit mo. Alam po ng mga gumawa ng produkto na yan nakakaano. Bakit pa mas yung mga simpleng tao madaling ma-addict? Kasi kung may tendency ka talaga na gumawa ng kalokohan pero walang accountability yung ginagawa mong kalokohan, manira ka ng tao, maghanap ka ng kalokohan sa mas madali. Talagang nakaka-inganyo. Tapos, madaling makakuha ng gratification. Hindi ko masyadong nang babangitin yan kasi alam niyo naman. Alam, hindi naman bago po yung pinag-uusapan natin. Ngayon, ang technology, na tinitignan ko po, talaga na po promote siya ng works of the flesh, such as sexual, immorality, strife, and greed. Yung mismong program niya po, mas magre-react kayo. Ang tao mas nagre-react sa galit, sa sexual impurities po yung kanyang pinipigil. Mas madagalit, yan. Mas nagre-react ang tao sa galit kaysa sa nakakatawa. Kaya, ngayon, pag tinignan niyo na puro politika yung natin, kasi mas nagre-react tayo sa politika. Nagkukumit tayo sa politika. Isa sa mga pinakalaganap na provide ngayon ng social media at technology is porn. Alam po ba ng lahat kung ano yung sabihin ng porn? Yung mga hambad na tao, saka yung out of marriage, out of wedding na pagtatalik ng mga tao. Nandiyan po yan, yung porn. Pag tinignan po natin, sabi sa Biblia, dapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ng masamang hangad, ano sabi? Kasala. So, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para maghanap ng babaeng naglalakad. Kasi matitignan mo rito, may damit pa eh. Kapag pumunta ka ng internet, yung mga babae ngayon, partida walang damit. Tumingin sa isang babae na taglay ng masamang hangad, ay nagkakasala na ng lunya. At sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, ingatan mo yung puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay.
Nung dati po, yung problema ngayon, mas madali na po kasi ma-access yung porn. Nung kabataan ko, hindi ko alam na ako yung mga nandito. Para makabili po ako ng magazine, porn magazine po, kailangan ko ng barkada ng mga ng matanda. Kasi hindi ako pagpipilihan. Tapos nakatago pa ako sa likod naman. Nakatago pa ako sa barkada. Yung barkada ko po ng high school ng 5. Pupunta kami sa welcome to Tonga. Sa recto, doon may mga bilihan. Ngayon wala na yung mga bilihan nito. Bakit? Nalugi. Nilugi ng internet. Doon ako nagtatago pa ako para makabili. Ngayon, yung mga bata, at ilang taon na ako nakakabili ako. Ngayon, kahit yung elementary kung meron akong access sa phone. Tapos, ang problema natin, meron pong, ang tawag dito, nakatagong pangangalunya. Meron pong pagtataksil na hindi pinapansin. Kasi hindi mo naman actual na nakakasama yung tao. Pero hindi mo kailangan yun. Mismo ang Biblia sinasabi, di ba? Ang hangarin lang, paano yung tao na biglang dumating sa buhay mo at kinaya ka? Na meron kang favorite na, may favorite na porn star. Kaya nagkakagulo dati, nung dumating may pelikula dapat si Robin Padilla, na hindi natuloy kasi hindi pumayag yata ng asawa niya. Si Maria, asawa. Japanese sports star po yun. Kaya nagkakagulo ang mundo o ang Pilipinas. Kasi dumating siya rito. Anong ibig sabihin nun? Bakit nagkakagulo yung Pilipinas? Eh, hindi naman siya artista sa alin. Kilala siya ng mga Pilipino. Oo. Ng mga lalaki. Oo. Ngayon, huwag mong pamalis sa babae. Kasi nung sinukat ko kung sino mas gumagamit ng porn site, babae ko. Mas sa Pilipinas yun ang sinukatan. Isa sa mga pinakamalakas na consume ng porn ko ay ang Pilipinas. Ngayon, ang problema, isa pa problema, ang pinakwento ko sa inyo, ako high school na ako. Ang hirap nun. Yung bata pala, tinitrain na natin, yung mga bata, na okay lang pala tumingin yan. Kasi hindi naman ako na pangyayari ko nakakasama niya sa totoong buhay, o imagination na. Yung problema ngayon natin. Bata pala yung mga Pilipino, yun na yung mentality nila, okay lang yung porn. Ano? Yun na po yung problema natin. Kaya nga, bino-warningan tayo ng Biblia eh. Dapat, as early as possible, tinitrain na natin yung puso natin. Kaso ngayon, kahit bata pa lang, lahat ng kalokohan, nakikita na natin sa internet. Ano pa problema natin? Yung kaguluhan sa gender. Dati ang gender, synonym lang yan ng male at saka female. Ngayon, yung gender, hindi na, may iba na siyang sets na ibig sabihin. Buti nga sa Pilipinas, medyo pa tayo eh. Pero nag-create na rin po yung problema sa gender. Sa Pilipinas po, kung tinanong mo ano ang woman, nagkakagulo na sila, hindi na nila masagot. Kasi aawain sila eh, parang gano'n eh. Pag sinugot nila, female yun. Diba? Nahihirapan na rin po sila ngayon. Pati sa atin ngayon. Parang pula sa mga kabalo dyan, Happy Pride Month po. Ngayon din ba? Happy Pride Month. Wala, kita ko na eh. Di ba yung parada? Yung parada ng mga Ayun yun, di ba? Sa Pilipinas, medyo, sa Manila, medyo may support yan. Meron na po kami yun. Yung tawiran. Ang tawag natin, yung tawiran na pedestrian lane na rainbow color. Meron na, meron sa Manila. So, ibig sabihin, kung ako Manila, meron ng gano'n. Sa Manila ganyang manok, usually palawakan ng Pilipinas ang gagaling mo sa amin. Sa Metro Manila. Kaya sa Pampanga. Bakit dito nagpunta yung mga merkado eh? Bago punta ng Manila eh, sa inyo muna eh. Loko kami at alam dito galing yung Angeles muna. Kaya yan. Di ba? Anong problema dyan? Sabi dyan, binibigay sila ng Diyos sa mga mahalin na kita sapagkat ito yung kasalanan, pinalitan ng kanilang mga babae katutubong kagamitan. Tapos yung mga lalaki gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki. Kaya ako nagkagaling na kasi ang taas ng tolerance ng mga
tao. Lagi po lightness at saka tawag dito, basta walang basta masaya lang, wala namang napek. Pero ang totoo niya, napupuno po sila ng lifestyle. Yung Christianity po lifestyle. Nasa opposite spectrum. Yung Christianity ng LGBT, tama ba? LGBTQ. O, plus, nung una po yung usapan na yan, nung nabasa tayo, nasa 70 plus na. Ngayon, ang dami na. Diba? Naniniwala ka na ano ka, nakusapan, dagan na eh. Buti pa sa atin, hindi sa atin magagamit. Dati sa atin, maklatong bulan na sila Aris. Yung binagdag. Meron na rin non-binary. At marami pa kong spectrum na sumili sila na hiwalay na rights. Kakaproblema po tayo. At lahat ng po yan, ang kasalanan na yan, ay mas pinabibili sa pamagitan po ng technology. Ano pa? Ang ginagawa ng technology sa mga ano natin, usually sa mga bata. Nagtanda na yung mga bata, yung addiction na yung mga nangyayari, napapabayaan na nila yung kanilang mga responsibilidad. And usually, responsibilidad ng mga bata sa mga adult yung trabaho. Pangalawa, here, tignan niyo po, hindi lang po pagpayat. Kala niyo pag pumayat lang eh. Pag kumain po kayo ng puro junk food, kasi yun ang usually kinakain ng mga yan. Diba? Nakita ko ka, meron pa sinusubukan habang natin lalaro. Diba? Yan, isa rin po yan sa mga nagiging bunga ng addiction po natin sa, hindi lang sa cellphone, sa technology. Okay? Pag tinignan po natin ang Colossus chapter 3, sabi dyan, yung mga ginagawa natin dyan, dapat wala tayo yan. Wala tayo yan. Ang utos nga sa atin, no? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa sa ibabaw ng lupa. Pakiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Habang sinasabi ng Biblia, sabihin niyo ang mga bagay na to. Yung technology naman, ang sabi niya, ito, yung mga pinapa-iwas sa inyo ng Diyos, hindi lang basta binibigay sa atin ang option, nag-iisip yung mga nag-invento, yung mga nagpapaulang, na ang pakiramdam natin, yung mga bagay na hindi na option, na kailangan natin yan, na aawain natin yung mga tao kapag pinalis natin yan. Friday night, nagkaroon ng problema ang messenger, nagkakagunnay ng internet, kasi wala silang Facebook Messenger. Usually nasa Android, kasi yung iPhone 20 na ganun. May nagchat sa akin, ikaw lang, wala akong messenger, ano mo ako, ganyan. Bakit? Tayo nakaasa sa, pag nakawag kayo ng Facebook account, yung iba daw wala ng trabaho. Bakit? Nakaasa tayo lahat sa social media. Diba? Yung mga kasalanan na pinag-usapan natin, doon po ang direksyon ng mga yan, kapag hindi tayo magbabantay. Wala tayo magagawa, kailangan po natin magbantay. Kasi nandiyan na yan, nakampuse na yan sa buhay natin. At sabi nga nila yung habit, you only need around 60 days, tama po ba? No. Para mag-form na habit. Yung technology na hawak natin everyday yan, more than 60 days yun ang hawak yan. Habit talaga. Hindi pa naman addict, pero habit na yan. Diba? Sabi dyan, iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Digital idolatry po yung kinalalabasan ng relationship natin sa technology, lalo na sa mga phone natin. Hindi nyo pwede sabihin na hindi relationship yan. It's a personal connection. Pag sinabi mo personal connection, para kaibigan, asawa, kamag-anak, kapamilya. Like, yung iba nga, boss, natatakot kayo kapag hindi nyo kasama yung technology nyo. So, pag tinignan po natin, meron pa akong mga nakuha, ito po yung mga no? Ilang oras ako tayo? Bahala ako. Yan. Tignan nyo po kung ano yung mga nangyayari sa ano nyo. Lalo na kung anak nyo to, kasi mas turun ko ang mga bata. Dahil wala silang trabaho. Wala pa silang masyadong sugal. Tayo kasi mamamatay pamilya ng mga amin. Yung mga magulang, mga adult, kapag nag-addict eh. Yung mga bata,
hindi pa nila nare-realize yan. Pero hindi po exempted ang mga matatanda na mangyari to. Ano nangyayari? May mga pagkakataon gusto nyo ihinto. Halimbawa, nanonood kayo ng Netflix. May lumabas na naman na pinakita niya ulit yung trailer ng susunod na episode. Hindi pa panoorin niyo ulit. Yung dati kami, next week pa namin papanin yung susunod na episode. Ngayon, dalawang season. Dalawang season pag anime, nasa 20 minutes lang eh. Kaya na manood ng dalawang season ng anime. Ika lang yun, 8 hours lang yun. 4 hours per season. Ang Netflix ba? Ilan? Sino dito ang adik sa K-drama? Hindi ako pala, hindi. Hindi ako pala. Usually ang adik sa K-drama. Sa stat, babae ha? Babae. Alam mo, kumikat sa atin ng K-pop, bakit? At kaya abig yung mga K-drama mo ito bago K-pop. Diba? Kaya ako, wala pang picture sa Blackpink na eh. Ano may mga tungkol sa mga kabataan? Modesty, kalandian. Diba? Sino rito ang mga batang pa ng Blackpink? Hindi ko pinupromote ang Blackpink. Ano ako sa kanila? Pupusa ko sa Blackpink. Ano pa? Dati, pasilip-silip ka lang ay sa trabaho. Nagnanakaw ka na din. Ay, pinakamalapit. Sa loob ng church, nagnanakaw ng oras para makapag-Facebook. Alam mo, ang hirap na kumuha ng attention ng mga nakikinig ng mga Facebook, tapos kalaman ng payo. Nag-boring lang yung sinabi ko ng 5 minuto, hindi nila ako pinapakinggan. Sumano itong mga audience ko, 5 minuto lang, mag-Facebook na. Diba, ano pa? Time distortion, hindi mo na alam kung anong oras na. Kasi nakaliw, totoo yun eh, kapag nakaliw ka ng bagay, hindi mo na alam kung ano na ang oras. Ano pa? Kapag nalulungkot ka, dati ang tuto lang natin kapag nalulungkot tayo dito sa Pilipinas, alak at saka pagkain. Ngayon pwede na rin technology. Maglalaro ka, magsa-social media ka, mag-YouTube ka, yun na ngayon. Kasama na rin siya. Diba? Yun na yung ano mo. Siyempre, pag-addict ka, meron na rin ganyan. Yung mga bata, yung mga mood swing. Kasi nalimuha mo lang yung cellphone niya, ano nangyari? Ang gagalit na. Nagwawala may tanong mo na yung bata, bakit hindi ganun sitwasyon na tayo? Nung lumalaki ako, nung hanggang 5 buwan lang, hindi namin nasasapak na kami kapag nagtanong kami. May cellphone, tapos hindi pa natin mapalo yung bata. Paano? Pre-remote din sa Pilipinas na dapat hindi pinapalo ng bata. Nag-list tayo sa'yo. Paano mo yung disiplinaan yan? Hindi nyo naman kahit bang di pa kainin yung anak ninyo. Ay, diba may mga na tayo, naalala niyo pag magpapalo tayo, dahil pinapakain pa rin tayo. Ubusin mo yan! Ubusin mo yan! Ngayon, di na, di ba? Yung mood swing na hindi yan obsessive thoughts. You are pathologically preoccupied with the activity, constantly thinking about or planning your next session. Yung mga bata ko, kaya hindi tayo maglalaro, o kaya na kung bukas ng social media. Yan po yung mga, ano pa, ay na, pinagkit na natin yan. Meron na po kayong ganyan. Parang gabi na pero gusto ko pa rin ng ganyan. Yan. Social. Siyempre, lalo na. Bakit ka palalabas kung lahat ng mga bagay, alam niyo, ang pinaglalabanan naman po kasi ng mga binibigay niyo is yung masarap sa pakiramdam. Halimbawa, lalabas ko sa technology, yung kakainin ninyo, sinangag, tuyo, at saka, ano preparato na kapatis na? Kamari. Sa inyo meron kayo ng ganisa o sa inyo. Kasi ito galing yung mga Pampangas Fest. Alam ko na galing yung siguro yung Pampangas Fest. Joke yun eh. Masarap yun. Pero kahit wala yung longganisa, masarap na yun. Kain nyo ako dito sa kabilang sa inyong mundo. Steak. At saka, rice na din. Ano mas mahal? Steak. Pero yung sinasabi ng utak, pares ka. Hindi mo mag-iba yung chemical ng utak ng kapatid natin sa Pilipinas, saka chemical ng utak na nasa ibang bansa. Mas
masarap pa din. Eh, yung masarap na lalabas ng bahay, at ang masarap na nasa loob lang ng bahay, pares na ng masarap. Bakit ako lalabas? Ganun ka-delikado yung ginagawa ng technology sa akin. Wala lang. Kaya, lumilit din, wala lang Pilipinas. Yung mga ibang bansa, lumilit yung population. Kasi yung mga masasarap na bagay, kahit sexual, masarap na rin sa loob ng bahay. Nakaka-order na rin po ngayon ng mga manita na pwede mo makakabit. Technology pa rin yun. Pinag-isipan ng gusto yun, na pag ginawakan mo, parang patong tao, nakokontrol yung temperature. Ako sa ganda yun kaysa sa mga chicks ngayon. Kasi yun, ang gusto ko, Latina. Mapadali niya ako ngayon na Latina. Gusto ko naman sa susunod ay Japanese. Diba? Yung mga otako dyan, diba? Gusto nila mga ganyan, Korean, mga girls. Kala nyo, lalaki na nag-order, may mga babae na rin. Ang gusto ng iba, negro, yung mga African-American. Yun na sinasabi ngayon natin, bakit may social media? Bakit ako mag-aanap ng sarap ng pagkipag-kapwa-tao kung nararanasan ko sa loob ng bahay ko? Yan. Ito pa, ang sign ng addict, hiding the behavior. Kita niyo mga anak ng buwan. Kahit yung kasama mo, ang bilis mo ganun. Ginagawa ko natukuhan. Alam niya rin na masama, pero dahil lagi siya na sista, tatago niya na lang. Na kahit alam mo, di ba, kaya mo na, minsan lang naman ako mag-Facebook, trabaho ako ng trabaho. Ano po yung mga nakalagay niya. So, yung mga binibigay sa atin po ngayon, bukod sa mas madali natin makuha, mas mura pa siya. At yung pag-transfer po sa atin, kahit tama kung walang bagay, mas bilis kaysa sa TV. Kasi, nandiyan eh, ang bilis eh, di ba? Okay. Kuha tayo ng ano. Why internet is uniquely powerful catalyst for transforming casual users into compulsive ones. Una po is accessibility. Isa sa mga ginawa po ng demonyo para mas mabilis po tayo na mapunta sa kasamaan, is padaliin po yung mapunta sa kasamaan, sa kasalanan. Diba? Sabi nga po sa Biblia, Mateo 7:30, kayo magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Marami ang doon pasok sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay at ang kaunti ang nakasumpong noon. Ang dali. Diba? Bukod sa madali po siya, ano pa yung isa pang pwede niyang ibigay? Affordability. Alam niyo ba kung ano yung unang pangarap ng mga nagtatrabaho? Bakit nagtatrabaho? Bahay, kotse. Materialistic pa rin. Pero mas mahirap. Tsaka mas mapapakinabangan ng buong pamilya. Eh ngayon, yung mga nagtatrabaho ngayon, ano yung unang pangarap? Anak ko nga sabi niyo, summer work daw siya para daw makabili na bago iPhone. Sabi ko, kahit anong 3 taong ako, mag-summer job. Diba? Hindi pa nga kasi bakit? Mas madali yun. At yung sarap na gusto nila, kasi alam nila na masarap na merong hawak na iPhone o game console o ano mas technology yan. Kaya na ngayon kumakakarap ng tao. Bakit? Mas madali kasi siya ma-achieve. Kaya yung mapahapakan, mas madali na rin. Diba? Magkano ang point bago si dati. Kahit na tunilin sa open mas mura pa rin ang point na yun. Oo. Magkano yun eh. Magkano yun ang hindi naman 100 pesos yun. Hindi ko naman talaga ito. Pero magkano ang point na yun? Data lang yan. Data lang yan. So magaling ka mga maghanap sa internet. Kung hindi ka magaling maghanap pa sa kabarkada mo, sigurado ka isa sa mga kabarkada natin na alam kung sa makakuha ng free na point. Ang dali na makuha, ang mura pa. Saka pa. Para tayo mga Pinoy, wala nang mistake. Hindi natin kayo. Parang sa mga sarap. Again din sa kalabohan. Ba't ako nag-gastos sa dati talaga nag-gastos sa kalabohan. Ngayon hindi na kailangan
masyado lumato sa kalokohan. Ano pa? Magagawa ka ng kasalanan, hindi pa alam, di masisira yung image mo. Di masira yung image mo. Dahil ang kasalanan mo, mas madaling gawin yan sa minsan. Ito pa yung problema dyan. Dati, natatago ka dahil natatakot ka na mahuli. Ngayon, alam niyo ba yung mga bagay na kapag itinatago, nadadagdagan mo? Anong tawag natin ito? Parang nag-i-intensify lalo yung sarap ng kalawa. Kasi, hindi na mahuli. Nadadagdagan. Kasi ano yung pakiramdam kapag yung mga nag-party jumping, yung pakiramdam, rush off, adrenaline rush. Okay, adrenaline rush ka na rin dun sa pagtatawag ng magkukito pa kayo magkano, nakapaw mo yan. Hinanay, di ba? Adrenaline rush na rin po, yung paggawa namin. Kasi ano na, hindi na-expect na mga naging pwede yan, pero nasaan na, nagpa-fire up na po yan. Yung mga pwedeng maramdaman na masarap sa pagkusunan natin. Minsan natin, inaasakasan pa natin yung mga tumblers na. Kasi delete po sila sa technology. Pero mas ano po sila, mas ligtas po sila dun sa negative effect ng technology. Nagaling pa kayo, di ba yung mga technology, mga tapos, mga tao. Mas ligtas po sila eh. Mas normal yung buhay nila, pagkwentuhan pa sila. Diba? Pagsamahin niyo mga yung pagkwentuhan nyo. Yung dalawang matanda magkaibigan. Eh pag Sunday po, pag doon kami sa Timog nila, makita mo na pagkwentuhan, yung mga lolo-lolo, yung mga lola, pag magkakasama sila. Kung may nakita ka nag-breakfast na family, regular family, hindi sila nagpapwentuhan. Ganun lang sila. Dahil kami, biktima kami yan. Biktima kami niya kasi meron kaming ganyan. Patay tayo dyan, di ba? Kinakain sa lihim ay masarap. So, ginawa na po natin na youth ang kasalanan sa kalas. Ha? Yung isa sa mga nakasite yung mga technology natin na masarap sa mga colorful. Kaya po nakauso ngayon yung mga Amerika, nag-invent sila ng mga cellphone na hindi makulay. Black and white na so, kung hindi naman kailangan na naniniwala ako hindi nyo papakinggan. Pero papakinggan nyo ako palit kayo na cellphone. No? Meron na na-invento ngayon ng black and white. Kaya kayo hindi masyado iPhone. Yun yung libro na binasa ko pamagat na resistor. Meron akong dalawang kwento ng cardigan. Sa Vietnam War, 1971, dahil isa sa mga libangan ng mga Amerika sa Vietnam War, heroin. Nag-adik po sila. Parang mga around 25% ng American troops ay adik po. So, ang problema ngayon sa Amerika, sa Washington, sa base. Yung mga natin, troops natin, marami sa kanila. Ano ba, sabihin natin mga tao, out of 1,200, 300 yung habit. Maraming problema yun. Kung pinapunta ngayon ng nagpapunta sila doon, binihap nila yung mga addict. Pero after few days, okay na, pagaling na nila, nagbalik din sila sa pamilya natin. Hindi nila alam, magaling ng mga pinapunta nila doon. Pero, nung nag-uwian na, natapos yung Vietnam War, nasa 1% lang, o 5% lang, out of, parang 5% lang yung nag-relapse. Bumalik sa pagiging addict, yung nauwi na sila sa Amerika. Yung mga dati, wala sa pagiging addict. Sa pang istorya, si Isaac Weisberg, naging addict naman po siya sa gaming. Straight A po siya ng high school siya, pero nung nag-college siya, napabayaan niya na po yung sarili niya. Nagabagsak lahat ng naging addict siya, tumaba siya, dati siyang athlete, dati siyang straight A student. So, pinarehab po siya. Nung pinarehab po siya, 6 weeks, so nagkaroon po siya ngayon na confidence na okay na siya. Hindi na siya nag-beginning. Pero, meron po siya pride na kung saan ako na dadapa kung nakatayo, bumalik po siya sa school. Kung saan siya naging athlete. Hinayangan siya ng mga kaibigan niya. Sabi nga, gusto mo mag-game sa game lang, 4 times.
Naglaro po siya. Hindi niya ulit siya. Limang linggo ulit siya tali. Anong difference? Nakita niyo ang solusyon. Isa sa mga pinakahuling solusyon para mawala ng negative effect ng technology sa atin. Ha? Iwasan mo tayo pupunta sa lugar na yan. Kaya ngayon gusto po kaya, huwag kayo mag-ano, magtabi ng maraming pagkain, nilagay niyo ng pagkain sa bahay yung kailangan niyo. Huwag kayo maglalagay ng chichirya sa bahay. Yung diabetic kayo, dapat walang cake. Bakit ang gagawin ng diabetic pag nakita niya ang cake? Ay, hindi ko kakainin yung diabetic food. Kasi nagulokohan, di ba? Nagulokohan, di ba? Okay, ano yung problema ngayon natin? Okay. Sabi ngayon, ano yan? Anong version? Free will. Free will. Sabi dyan, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong pili. Pero, hindi po absolute. Ha? Free will. Meron po tayong kakayahan pumili sa option. Pero may pagkakataon, halimbawa, gusto mo bang lumipad? Nasa piling po kayo ng pangin. May option ka bang lumipad? Pipiliin mo ay lumipad. Hindi po natin magagawa. Ganun po ang free will. Kaya kung nandyan palagi yung kahinaan mo, na naging problema natin, na nasa na ngayon ang mga kahinaan natin. Kasi yung sa Vietnam, wag pumalis sila sa Vietnam. Sila isa, ang ginawa niya, pumunta siya doon sa lugar kung siya naging adik. Eh ngayon, kaadikan natin ngayon, laging kasama natin. Ang tinigalo kalaki yung problema natin ngayon. Nasa bulsa natin. Dito, sa totoo lang, pinag-aaralan ko to. Ang hirap mag-isip kung ano yung papayo ko sa Pilipino o sa ating mga kapatid. Paano yung gagawin yan? Ito na nasa bulsa. Kasama na ng trabaho natin yan. Ang nakita kong solusyon, at naman sa inyo mga kapatid, nasa technology rin po trabaho ko. Bukod sa gagawin din po ako ng technology tools. Kailangan natin i-modify kung gano'n ka-powerful yung hawak natin. Kung sana, hindi, yung mga computer natin, nasa bahay na lang natin, mababawasan yung problema natin. Kaso, tipid na natin. Diba, naisipon mo mag-Facebook, hindi ko naman dala yung computer mo eh. Ang Friendster dati, kung gusto naman mag-Friendster, nasa bahay yung desktop computer natin, ngayon, ito problema natin. Hindi, nahihirapan po akong payuhan. Yun ang sabi ko, i-modify. Dati sabi ko, iwasan yung mga ganun. Hindi nyo maiwasan kasi nakadesign niya. Nahawakan niya. Tapos plus yung habit yung sabi sa 60 days na. Paano nyo, sabi nila, bakit kasi habit, pag tinanggal nyo sa habit, kaya meron ka papalit. Ano yung kailangan pag may binunod ka sa bulsa mo? Diba? Hanapin mo cellphone. Nakita ko sa YouTube, meron siyang cellphone din. Na walang laman na electronics. Kung paano makakaan ng tanga. Pero wala lang. Ulit mo na lang. Hanggang sa akin mo na binubulot kasi wala ka ng papala. Kahit parang nakakawal. Parang mas effective yun. Kaysa sa lahat ng kahit alam ng doon sa'yo, kung matagal yung yung app mo, gagawin niya, dapat balik niya rin yung app niya pag pag nag-emergency siya na meron siya, pakontakin. Diba? Yan yung problema po natin. Ano ba? All forms. Sabi dyan, ang payo sa atin, all forms daw ng kasamaan, iiwasan na natin. Kaya lang mahirap kayo dyan. Sino may magsasabi sa atin na huwag na natin ng isang bagay? Pero yung curiosity natin, ang taas. Ang taas. Diba? Ngayon, isa sa kasi yung mga adult, walang man sa atin. Sino mga papalala sa adult? Pero yung mga bata, habang may pala, hindi nyo aalisin ng technology. Tuturuan nyo paano mabuhay kasama technology. At hindi nyo kakalimutan na turuan sila paano
maging makadiyos. Ha? Sabi dyan, okay. Okay. Obliga mo si Isaac, nakalimutan ko. At isa sa mga problema, bakit nag-aalit yung mga tao? Kasi meron silang hinahanap na hindi maibigay. Isa kasi ano yun? Divorce yung mga ano. Ang pinakamasarap na social rate niya nakuha niya online. Kaya yung mga ibang bata, nagiging adik, kahit na hindi technology dati, bakit sila nababagkada? Kulang sila sa pansin. Bukod sa ano bukod sa peer pressure. May peer pressure na kulang pa sa atensyon. Kung ngayon, kung hindi mga, siyempre, pag nagsawa sila na kahit yung mga magulang na hindi sila pinapansin, maghanap na sila ng bagay na pwedeng na makuha yung pakiramdam na yun. Kasi nakadesign tayo maramdaman talaga yung isang bagay na may karelasyon. Pag hindi mo nakuha yun, wala nang natutunan sa buhay ko. Ano mangyari? Maghanap po kayo sa ibang bagay. No? Ano pa? Kasi sabi ko nga, habang bata sila, ano gagawin natin? Tayo po ang tuturo sa kanila. Ang problema, kailangan po nila ng example. Ngayon, pag pinagsabihan nyo, yung anak ninyo na matulog na, pero kayo, gising pa, kasi hindi pa tapos yung pinapanood ninyo. Pogi-pogi pa naman yung ano. Buti nga hindi ko na adik sa drama. Yung mga karaniwan ngayon sa mga Pilipina, ayaw na ayaw ko nila yung mga yung mga artistang Koreano. Kaya lang naman din na naalit si sa drama. Nakapatag ko yung mga Koreano na yun. K-pop. Ngayon, ba't binabanggit yung mga bagay na yan? Pinagsasabihan natin yung mga natin, tinuturuan natin. Pero ano tayo? BI. BI po tayo, balik sa... Ano yung BI? Balik sa... Parang balik bad influence. Bisaya. Bad example. Bad example kasi kayo. Diba? Bad influence pala. BI kasi tayo eh. Paano natin alin yung mga anak natin na magbago buhay? Oo, tuturuan natin sila gano'ng katagal lang gumamit. Kasi hindi pwedeng hindi sila matuto eh. So training na agad. Training paano gumamit ng technology. Habit din yung bibigyan natin sa kanila. Kaya ang ipo lumaki yan, kapag na-inip siya. Ano na lang? Natawa sa akin yung bibigyan natin ng tao. Kasi kailangan sa COVID-19. Natawa ka lang doon. Ha? Hindi, kasi na COVID-19, kailan siya na bigyan ng tao. Kasi COVID-19 na eh. Hindi ko siya bigyan niya yung gagawin. Hindi ko dati ginagawang drawing. Dati, lahat ng bahay kapag nainip ang bata, pinag-drawing. Ako, nanay ko sabi, naninip ka ba? Nabang may mapat na dyan yung. Hindi na ako naiinip eh. Kasi ganun gagawin ngayon, nainip yung bata, binibigyan ng cellphone. Dati maghugas ka ng pinggan. Kaya hindi, mahirap okay, mahulog ka na lang. Kaya hindi na lang kami nabubor, kanya hindi kami board. Tamad eh. Pero ngayon, kapag nabulog, binigyan pa ng ang problema po natin. Yung mga magulang, hindi na rin makasahan. Sabi ng mga kapatid, yung mga kapatid talagang nasa inig para sa mga therapy ng mga may mga special yan. Special children. Huwag nyo tatanong na therapy ako. Ang lagi, bukod sa namamana ngayon, environmental factors na po yun nagpapansa. Kaya nagtitili, mga magulang pa naman ng mga Pilipino. Kasi meron stigma eh, tsaka ang taas ng dinaya. Elementary na yung bata bago ipa-therapy. Ang hirap ng ang dami na mahahabulin. Imbis na lang ma-maximize nila kahit may problema sa pag-isip yung bata. Dahil na-inip. Kasi isa sa mga sex, madaling may pang bata. Mga special dahil. Binibigyan na lang ng cellphone. Kasi yung mga bata ay gagawin mag-English. Saan natuto yan?
May YouTube. May tayo dyan. Hindi nila balikin daw yun. Hindi po ako nagsasabi sa inyo nun. Pinapasa ko lang yun. Hindi sa akin galing yun. Okay? So, ayun problema natin ngayon. No? Bata pa lang po. Meron na silang problema ng ganyan. Problema ng mga ng mga adult na na rin sa bira dapat yung problema nila yan. Okay? So, ano dapat natin gawin? Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalamsak ay hindi iginhawa, ngunit ang pagpapahayag ay nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawan. Ano problema ng mga magulang? In denial. Okay. Hindi na para sa mga hindi na para sa mga anak nila, para sa sarili. Habang maaga, at ilang oras per day kayo nag-aaliw sa inyong phone. Ako, 1 hour lang. Tapos 2 hours each. Tapos kailangan sa ko lang. Dapat aamin tayo. Sino nagsabi nun? Pag puro paglilibang ng inyong prayers. Sinabi, gusto nyo maglibang, huwag sa umaga. Totoo yun, huwag sa umaga. Gusto nyo maglibang, para productive na kayo. Ako na. Huwag bago matulog. Huwag bago matulog. Dapat ganun po. Hindi na lang by experience. Pero dapat kailangan na po natin umamin. No? Tandaan po natin kung ano yung nangyayari. Ano pangalan niya? Sepa. Ano yung try niyang gawin? Yan. Tandaan niyo, ha? Tandaan niyo. Okay? So, kailangan po natin ng awareness. Mamang tayo, kasi ito yung solution natin. Anything, any activity po na sa tingin ninyo, hindi papunta rito. Any activity na nakikita nyo papunta rito, kailangan aware po tayo. Baka mali yung, mali na yung pinupunta natin. Napakagandang po nito. Sign. Kung tama pa yung ginagawa natin. Kahit yan, kahit hindi po sa technology, di ba? Nagpo-promote po ba ng ganito yung ginagawa natin? Okay? So lahat tayo, lalakad po tayo ayon sa Spirito. No? So ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon is Digital Idolatry. Magandang umaga pa po.